At nilabas na nga ng Red Magic itong Flare version ng Red Magic 10 Air. Ito yung coming soon na pinakita ko sa inyo last time at ngayon, hawak na natin yung actual unit. Mahigit 2 buwan na rin pala ang nakalipas mula nung unang i-launch itong 10 Air. Sobrang bilis. Boss, wala pa po. Wala pa po. July pa lang po eh. July, August, September. 2 months pa po. Opo. July pa lang po. Okay po. At sa loob ng 2 buwan na yan, may mga nangyari na ring updates dito. So, susubukan ulit natin to sa 10 games para magkaalaman kung palag-palag pa rin. Pero bago yan, eto muna yung mga bagong wireless earbuds ng sponsor natin ngayon, Ugreen. Ito yung EcoBuds and ClipBuds wireless earbuds ng Ugreen. Kakaiba tong mga to dahil ito, meron silang smart LCD display na functional din talaga. Bale, touchscreen yan na may iba't ibang functions like volume adjustments, skip tracks, play or pause, pang-change ng noise cancellation mode at iba pa. And yes, may ANC na rin kahit na less than 2K lang. Masasabi ko na good sounding wireless earbuds din considering the price. Komportable sa tenga, ilang minuto lang hindi naramdam na may suot ka. Up to 30 hours yung total playtime pagkasama yung charging case. May low latency mode din sakaling gagamitin mo for gaming. May mobile application na pwedeng ma-download sa parehong App Store and Play Store. Tapos itong ClipBuds naman ay may almost same features pero walang ANC since clip style or open ear earbuds yan. Ito naman yung bagay kung gusto mo na dinig mo pa rin yung paligid mo. May mga compromises sa ganitong style but meron din kasi talagang mga tao na ganito yung kailangan. For more info, maglalagay na lang din ako ng link sa my description at maraming salamat ulit sa Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so sabi ng Red Magic, naging patok daw talaga dito sa Southeast Asia itong mas affordable na 10 Air nila. Back then, wala pa tong Flare version and eto na nga, silipin na natin yung design. Mas flashy, mas aggressive yung looks. Unang tingin mo pala ang gaming phone na kaagad. Unlike dun sa black na medyo low-key lang yung datingan, malanaro to yung pagka-orange ng phone na to. Matingkad, so medyo takaw pansin talaga. Sakto kung medyo papansin ka. Actually, may pagka-Red Magic Nova and Astra yung design. May full review ako para sa mga tablets na yan kung interesado kayo. Link sa comment section. Meron din kasi tayong isang mahabang glass bar kung saan nakalagay yung mga gaming aesthetics. May circuit lines tayo dyan. Red Magic logo. May RGB lighting din na kahalera ng mga camera. At meron ding nakalagay dyan na win more games. So, pag natalo ka pa, siguro win more skills muna. Bago tayo mag-proceed sa game test, konting recap lang sa specs. Again, Snapdragon 8 Gen 3 yung chipset. Itong Flare version ay available lang in 16 gigs of RAM and half a terabyte na storage. 6.8-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate and up to 2000Hz na instant touch sampling rate. 6,000 mAh battery capacity na may support for 80W charging. At para naman sa testing conditions, sinat ko to sa 50% brightness, max volume, start tayo sa 100% battery life at connected din tayo sa 5 GHz band Wi-Fi. Room temperature natin ay 24 degrees Celsius at ang first game natin na nagka-update na rin ay itong Mobile Legends. Nung unang nilaunch itong 10 Air wala pang ultra frame rates so kahit pa malakas yung chipset limited lang tayo sa 60 FPS. This time meron na and chinek ko na rin yung base model ng 10 Air at confirmed na may update na rin doon so nakaka 120 FPS average na tayo dito ngayon na honestly expected na rin naman. Sisiw lang yan dito. Updates lang talaga yung inaantay natin. Also, pakitaan ko lang din kayo nitong legendary na Hayabusa. Syempre, hindi ako yan. Hayabutaw kung ako yung gagamit. And eto yung max temperature na nakuha natin. Medyo nag-init na rin. Lagpas 40 degrees Celsius din. But wala namang problema sa mismong performance. Next game naman natin ay itong HOK. Max graphics din tayo dito. Balita ko, lumilipat na rin daw yung ibang ML players dito. Kuripot daw kasi si Moonton. Paki-comment naman kung true lalo ba ang chismis na ite. Anyway, 120 FPS average din tayo dyan kahit nakasagad yung graphics. Medyo nag-init lang din ng konti. Lumagpas din tayo ng 40 degrees but not alarming naman so mapa Team ML or Team HOK ka, pareho namang goods yung performance dito sa Red Magic 10 Air. Solo leveling Arise, eto isa ring pampainit ng phone pag sagad yung graphics. Sinet ko na rin kaagad yan sa max settings tapos Rise mode yung performance profile natin since mabigat-bigat din tong game na to.
dito. Tip lang sa mga maglalaro kasi pag nakaset sa default yung refresh rate, ililimit niya lang yan sa 45 FPS. So dapat ilagay mo rin sa 60Hz yung refresh rate settings para matanggal yung limit na yan. Average FPS natin dito ay 53. Very playable din kahit mataas yung graphics. Thermals naman natin, hindi rin umabot ng 45 degrees. So wala na rin akong reklamo dito overall. Now balik naman tayo sa magagaan na games. League of Legends Wild Rift. Ito yung graphic settings na available. 119 FPS average din tayo dyan. Swabing-swabe lang. No problems din sa thermals. Relax lang yung phone kahit sa mga clash. So, safe to say naman na kapag MOBA, most probably kayang-kaya talaga ng Red Magic 10 Air yung sagad na FPS na available sa mismong laro. Okay, so FPS games naman tayo at unahin na natin itong PUBG Mobile. Ito yung settings na available. Medyo nakakainis nga lang kasi sobrang laki na rin pala ng kailangang i-download na resources para dito. Nasa 26 gigs na rin. Tas may bumuhat pa sa character ko, putek, ginawa ng dating app. Good news naman kasi very smooth din yung mismong game. 120 FPS average. No problems din talaga para sa mga PUBG gamers. Syempre, ang laking daya Siyempre, ang laking tulong din ng shoulder triggers. Advantage talaga yan sa mga ganitong klase ng laro. Kalmado lang din yung thermals tulad ng makikita nyo dito. So, yes, pasadong-pasado ulit tong PUBG Mobile sa Red Magic 10 Air. Next naman natin itong Call of Duty Mobile at ito yung available na graphic settings para masagad natin yung frame rate option. Solid na solid din yung experience pang CODM. Multiplayer mode natin dyan ay 120 FPS on average. Swabing-swabe. Panalo rin dito yung shoulder triggers. Wala din tayo yung delay sa gyro. May mga gaming features din na honestly madaya na talaga tulad nitong pag-zoom or nitong hunt mode. At hindi ko naman talaga gusto yung mga features na yan, but since marami na ring mga players yung may kanya-kanyang diskarte sa kadayaan, hindi ko na rin naman kayo masisisi kung gagamitin nyo to. VR mode natin, naka 90 FPS limit and 90 FPS din yung average natin dyan. Hindi na rin para magreklamo, but for sure, kaya pa nito yung mas mataas na frame rates. So, sana ma-update din nila sa mga susunod na buwan. Okay, so yung last 4 games natin ay magiging madugo. Mga graphic-intensive titles na to na talagang magpapainit ng phone. Pero, bago yun, update ko lang din muna kayo sa battery life. After almost 2 hours of gaming, may natira pang 50% sa battery. Ito yung mga games na nilaro. So, halo na rin yan ng mabibigat at magagaan na titles. Unahin na natin itong Farlight 84. By the way, may nag-comment din last time na wala na rin daw masyadong naglalaro nito. Pa-confirm naman kung dapat na ba nating palitan. Ito yung graphic settings na ginamit ko para ma-enable yung 120 FPS mode. And yes, solid 119 FPS average din tayo dyan. May mga intense na bakbakan dito at naging intense na nga rin yung thermals. Kumbaga, pinush talaga ng phone yung mataas na frame rates. So, umabot tayo dito ng 49 degrees Celsius sa harap, 46 degrees Celsius sa likod, na mainit na rin talaga at hindi na komportable sa kamay. Genshin Impact highest setting, 60 FPS mode, 30 minutes of gameplay din tayo dyan, and yes, very smooth kahit pa nagbibitaw-bitaw na tayo ng mga skills, may mga kalaban. Talagang binigay din sa atin ng Red Magic 10 Air yung 60 FPS average. However, mas mainit pa this time kasi after 30 minutes of gaming, umabot naman tayo ng 51 degrees Celsius. Ito na yung prito itlog level sa mga smartphones, and FYI lang, minaintain namin dito yung 24 degrees na room temperature. So, same lang din talaga sa ibang mga laro. Nakaset sa rise mode yung performance profile. So, yon, ganun pa rin naman yung sitwasyon. Mas pinaprioritize ng phone yung pag-maintain sa mataas na frame rates kumpara sa thermals. So, kahit na init na siya, pilit niya pa rin binibigay lahat ng gusto mo. Pero seryoso, isa talaga sa mga cons dito na dapat mong i-consider bago ka bumili ay yung pag-init. Dapat talaga bumili ka rin ng phone cooler tulad nito. Itatag ko yan sa YouTube Shopping. Click nyo na lang. Hindi ako sure kung eto yung best phone cooler ngayon since hindi naman ako updated sa iba't ibang mga ganito. Pero eto kasi yung subok ko na talaga. Actually, malaki-laki din talaga yung binababa sa thermals pag ginagamitan ko niyan. Kahit hindi Red Magic, kahit mga Poco phones, tested ko na rin. So, again, andyan yung product link sa may YouTube Shopping tab. Wuthering Waves, eto inaasahan na talaga nating mag-iinit dito. Eto muna yung settings, sinagad ko na rin yan. 30 minutes of gaming din tayo dyan and 59 FPS yung nakuha kong average. Sa thermals, umabot ulit tayo ng 51 degrees. So, tulad lang din ng Genshin, nag-iinit talaga. Phone cooler para may pangontra.
Contra. At para naman sa last game natin, gumamit ako ng PS2 emulator, God of War 2, 4X resolution, gumamit din ako nitong GameSir G8 Plus controller para mas masaya. Ililink ko na lang din yan sa YouTube shopping tab, so click nyo na lang. And good news naman dito kasi mas optimized din talaga ang Qualcomm chipsets pagdating sa mga ganitong klase ng emulators. 58 FPS average din tayo dyan, may konting frame drops lang sa mga boss battles, and pati dun sa mga cutscenes na limited lang talaga sa 30 FPS. Thermals natin dyan umabot ng 50 degrees Celsius, pero syempre hindi ko ramdam dyan since may controller nga akong gamit. Update lang ulit sa battery life. After almost 3 hours of gaming, 15% na lang yung natira. So hindi siya yung sobrang kunat na battery talaga. Kahit pa 6,000 mAh capacity, konti lang din naman yung lamang nito kumpara sa mga dating phones ng Poco like the F6 series. Still, considering na mix na nga rin ng magagaan at mabibigat na titles yan, masasabi kong hindi na rin talaga masama, at kung balak mo namang maglaro ng magdamagan, gamitin mo na lang din yung bypass charging feature para iwas sira na rin sa battery. At yun na yung 10 games na sinubukan natin dito sa Red Magic 10 Air. Eto, sa totoo lang, para ka na rin talagang naka-flagship gaming phone dito. Solid talaga yung experience at kaya niya talagang ibigay yung sagad na FPS sa mga sinubukan nating games. However, isang problema talaga yung thermals. So, again, matik na dapat may maganda kang phone cooler kung sakaling bibili ka nito. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Para sa full review ko dito, click mo lang to. At kung naghahanap ka naman ng napakalupit na compact gaming tablet, click mo lang to.